Matapos talunin ni Kawhi Leonard at James Harden at ng Clippers ang Warriors ni Stephen Curry ay agad itong naging usapan ng karamihan dahil ang kanilang laro ang isa sa pinaka-importante sa pagtatapos ng regular season. Sa naganap kasi na laban malalaman agad ang kapalaran kung saan ang bagsak nila. Ang kanilang laban ay do or die na magpapadala kung saan sila nararapat na spot, at ang resulta nga nanalo ang Los Angeles Clippers sa Golden State Warriors na naging dahilan upang makaupo agad sila sa 5th seeded sa likod ng Denver Nuggets ni Nikola Jokic. Parang finals vibes ang kaganapan sa laro dahil umabot sa overtime ang laban pero sa huli nanaig ang kamandag ni Kawhi Leonard na bumagsak ito ng 33 points at 6 rebounds at 7 assists, na may kasama pang 3 steal sa kanyang season high na binigyan siya ng 47 minutes of playing time sa naganap na laro. Ang malaking dahilan pa sa kanilang panalo itong si James Harden na bumagsak ng 39.7 rebounds at 10 assists, parang bumabalik na rin ang prime James Harden sa season na ito. Matagal din na pinatunayan ni James Harden ang kanyang halaga sa Los Angeles Clippers simula ng pagbubukas sa season na ito nang ma-sideline si Kawhi Leonard dahil sa injury, na hindi nakalaro ng mahabang laro na sa katunayan sa season na ito naglaro lang si Kawhi Leonard ng 37 games na nag-average ng 21.5 points, 5.9 rebounds at 3.1 assists and 1.6 steals on 49.8% shooting from the field at 41.1% from the 3-point area, na kung silipin mas madaming panalo ang Clippers kapag merong Kawhi Leonard na naglalaro. Nakakatakot ang Clippers kapag healthy lang itong si Kawhi Leonard. At ngayon halos lahat ng laban para sa Clippers ay napaka-importante na sinimulan agad sa Golden State Warriors na tinalo nila ito, at pagkatapos ng laro may sinabi nga si Kawhi Leonard sa Warriors, sinabi niya na great game daw na ang panalo ay naglagay sa kanila sa playoffs, na sinasabi niya pa na parang naranasan niya na daw na hinahalin tulad noong 2015 season na kung saan nanalo sila sa huling laro upang makaupo sa playoff spot. Sa ngayon ang Los Angeles Clippers ay nakaupo sa 5th seed na makakaharap naman nila ang Denver Nuggets sa kanilang unang round. Magandang bakbakan ito mga idol. Samantala meron pa namang chance ngayon ang Dallas Mavericks na makapasok pa sa playoffs pero sa ngayon play-in spot muna ang kanilang bagsak, na dapat manalo sila sa 2 round upang makaupo sa 8th seeded, pero sa ngayon hindi mapagkailan na talaga namang mahihirapan ngayon ang Dallas Mavericks dahil nga hindi pa rin sa kanila makakalaro si Kyrie Irving dahil sa ACL injury nito. Sa ngayon humahawak na lang ang Dallas Mavericks sa natitirang player na umaasa na maging panalo pa sa lahat, at si Anthony Davis ang kanilang unang masasandalan para sa lahat sa opensa at sa rebounds pati na rin sa depensa. Hindi ito ang inaasahan ng Dallas Mavericks na mangyari ang makipaglaban sa play-in tournament. Makonsider sana na okay ito kapag merong Kyrie Irving na naglalaro dahil yun naman talaga ang kanilang plano, na kapag meron sanang Kyrie Irving ay malaki ang posibilidad na makapasok agad sila sa playoffs na maiiwasan ang play-in. Sa ngayon makakaharap ng Dallas Mavericks ang Sacramento Kings para sa play-in, at kung sino ang matatalo ay laglag na agad, at ang mananalo naman ay yung haharapin naman ang matatalo sa pagitan ng Golden State Warriors at Memphis Grizzlies para sa 8th seed. Kung sakali na makakalusot ang Dallas Mavericks sa play-in at makaupo sila sa 8th seeded ay parang mahihirapan pa rin sila dahil makakaharap agad nila ang nangunguna sa Western Conference na ang OKC Thunder, pero maniniwala na lang tayo na bilog ang bola at ang laro ay nakadepende palagi kung sino talaga ang mananalo sa laban.